pa rin po sa pagsmuggle na bigas, lumalabas ngayon sa investigasyon na iisang tao lang ang pumirma sa mga papeles ng ilan sa pinakamalaking importer ng bigas. Kaya naman sinimulan na ang investigasyon sa mga kumpanyang yan. Narito ang pagtutok ni Maki Pulido. Eksklusibo! Para makontrol ang supply ng bigas at nang sa ganon ay mamanipula ang presyo nito sa merkado, suspetsa ng otoridad may isang tao o grupong kumukumpas sa likod ng ilang top rice importers sa bansa. Inumpisahan ng investigasyon sa listahang ito ng mga top rice importers sa bansa. Ito yung mga pribadong kumpanya na malakihan ang pag-angkat ng bigas. Ang nadiskubre base sa SEC records, isang Eugene Pioquinto, ang direktor ng Starcraft International Trading, ang ika-4 na pinakamalaking rice importer sa bansa. Si Pioquinto ang nakalagda sa aplikasyon ng Starcraft sa NFA para mabigyan ng import permit. Siya rin ang lumagda sa Certificate of Eligibility na ibinigay ng NFA para sa Starcraft. Pero di lang para sa Starcraft nakita ang lagda ni Pioquinto. Lumagda rin siya para sa ibang top rice importer. Sa certified true copy ng financial statement ng Silent Royalty Marketing, si Pioquinto rin ang nakalagda. Ikalawa sa pinakamalaking rice importer ang Silent Royalty. Pirma rin ni Pioquinto ang lumabas sa dokumento ng Bold Bidder Marketing, ikatlo namang top rice importer. Si Pioquinto ang lumagda para sa Jade Brothers and Livestock sa certified true copy ng SEC certification. Top 21 rice importer ang Jade. Siya rin ang lumagda para sa Medalya de Oro Trading, top 6 rice importer. Natunton ng GMA News ang address ni Pioquintong nakalista sa SEC Incorporation Papers. Nakausap namin ang kanyang ina pero wala raw si Pioquinto. Hindi na ibinigay ang kanyang mobile number, puntahan na lang daw namin ang opisina ng Starcraft. Ano daw po, ma'am? Ang ano niya, punta na lang sila sa opisina, sabi ng ganyan. Pinuntahan namin ang nakalagay na address ng Starcraft pero wala raw ganung kumpanya sa gusaling ito. Wala talagang Starcraft dito. Sigurado ka? Kahit na dati, wala. Matagal ka na ba dito? 8 years. 8 years. So sa loob ng 8 years na yon, walang Starcraft dito. Wala namang empleyado sa opisina ng Jade Brothers Farm sa Escolta, Manila. Si NFA Administrator Orlan Calayag, aminadong isa sa mabigat nilang kalaban sa ngayon ay ang rice cartel. Ang modus na ito, paraan nga raw para umiwas sa import quota na 5,000 metric tons kada taon kada rice importer. Siyempre po, mura po kasi ang imported rice. Pwede po silang mag-usap-usap kung magkakaibang tao man sila o kung isang tao lang ang may control, pwede siyang magdikta na pataasin yung presyo o pigilan ang pagre-release nito o ilarga. Sa listahan ng 40 top rice importer, 25 lang ang may import permit mula sa NFA. Sa investigasyon, hindi lang rice importer ang nagamit daw sa rice cartel, kundi maging farmers cooperative. Lumalabas din daw na pinondohan ng iisang tao ang ilang mga farmers co-op para makuha ang mga maaangkat nilang bigas. Pero nagamit po sila. So, marami pong mga kooperatiba yan. So, ibig sabihin po, hindi po pumupunta ang bigas doon sa kooperatiba, kundi sa mga tao nag-finance sa kanila. Hindi raw biro kalaban ang rice cartel, sabi ni Calayag. Pero kahit mabigat ang kalaban, hinihigpitan na ang proseso para di makalusot ang mga questionabling kumpanya o kooperatiba. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.